Hello, 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 hello! Hello guys! So, ngayong araw naisipan na namin magluto ng ginataang papaya. Dahil itong mga nakaraang araw, lagi na lang kami nag-uulam ng mga baboy at karne. So, syempre, hindi naman dapat palaging ganun, di ba? Kasi baka kung ano mangyari sa ating mga katawan. Dapat ang katawan natin ay inaalagaan at hindi pinapabayaan. Kaya nga ngayon, ayun, mag-uulam kami ng papaya na may gata. Yung mga nakarang araw naman, kumakain naman kami ng gulay pero hindi ganun ka-consistent. Dahil sa loob ng isang linggo, isang beses lang kami maggulay. So, kaunting kaalaman, ang pagkain ng isang hiwa ng papaya ay nakakatulong para pigilan ito. Nakaiwas sa osteoporosis ang taglay na enzymes ng papaya ay nakakatulong para maiwasan ang paghihina ng buto na resulta sa sakit ng osteoporosis. Anti-cancer din ang prutas na ito dahil mayaman sa vitamin A and C. So, nung bata ako, mahilig talaga ako kumain ng mga gulay. Mahilig ako kumain ng gulay dahil walang pambili ng mga karne at baboy. Tapos masarap kumain ng gulay dahil yung bahay kasi namin malapit lang sa bundok. Kaya kapag malapit yung bundok, marami din mga gulay-gulay. Meron din mga papaya, mga malunggay. Madalas lang rin namin ulam yun dahil wala ang pambili ng mga baboy at karne. Then na-experience namin yung pag-ulam ng mga chicheria, ganun, mga bangus, tilapia, fish. So masarap din yun kasi parang nag-ulam ka rin din ng isda. Kasi as in talaga, yung chicheria ng tilapia, bangus, kalasa talaga siya ng mismong isda. Kaya kahit walang literal na isda, meron namang literal na chicheria na lasang isda. So ginahit-gahit ko na yung papaya dyan. So pag papaya talaga at yung mga sayote, nahihirapan talaga ako magbalat dahil kahirapan at saka malagkit. Pero okay lang dahil at least may ulam kaysa wala. So inabot ako ng kalahating oras sa paghihiwa ng papaya dahil sobrang laki nga nito. Mas malaki pa ito sa guess what? Kung ano yon. And hinugasan ko na nga din yung papaya dahil sobrang lagkit mo. Kaya natin hugasan ang mga malalagkit na bahagi ng papaya. So maraming malalagkit na bahagi ng ating gulay. So inihiwa-hiwa ko na yung papaya dyan ng maliliit para mailuto na natin. So hindi naman natin pwedeng iluto ng ganyan kalaki yan. Ano yan, tinola? So sa paghiwa ng papaya dapat mano-mano. Kada hiwa mo ng papaya, isipin mo kung may nakakasakit ka bang tao o wala. So dito, huhugasan ko na yung papaya at para maluto na natin. So dito hinanda ko na yung bawang, gata, at yung kamatis at sibuyas. Siyempre yung luya at yung sili. So, kung nagulat kayo kung bakit mayroong kamatis, gusto ko lang lagyan ng kamatis. Pero optional naman yun kung gusto niyo or ayaw. So, kumuha akong dalawang bawang din at diniktik ko na. So, sa paggisa ng bawang, mas gusto ko yung durog, yung hiniwa-hiwa kaysa sa dikdik. So, habang diniktik ko ito, iniisip ko na, saan ba ako? Saan ba ako nagkamali? Di ko maintindihan. Kumanta. So ngayon, ayun namang hiwain natin ay ang sibuyas. So tinanggal natin ang balat niyan. So hindi naman natin pwedeng isama sa pagluto pati ba naman ang balat ng balaman mo. At huwag niyong isipin na habang inihiwa ko itong sibuyas ay umiiyak ako. Hindi na ako umiiyak dahil inuwi na ako. Dahil maraming beses na ako nasaktan, nasugatan. Kaya pinangako sa sarili ko na hindi na ako iiyak kailanman. Nagdrama. So dito iniwa ko na nga ang kamatis. So alam niyo ba ang kamatis na nakakapagpababa ng blood pressure? Mayaman ito sa potassium. Meron siya mineral. Di ba yung mga tubig-tubig siya? Ayun yun. Na may kakayahang kontrol ng ating blood pressure. Iwas stroke na din. So sa part na ito, malapit na tayong matapos. Kunting kamatis na lang ang ginagayat natin. At isunod na natin ang luya. Sabi ni mama nung bata ako, yung luya na nakakapagpaganda ng boses. Kaya tuwing kumakanta siya, laging score niya sa video ko namin ay 100 pataas. Kaya nung bata ako, hindi malakas yung loob ko na kumanta sa video ko. Kasi nga, ang boses ko ay sa boses ng kargador. Nung bata ako, boses kargador ako. Pero nung paglaki ko, boses kargador at mukhang kargador. Dito malapit na ako matapos dahil kakaunting luwi na lang ang aking ginagayat. Isusunod na natin mamaya ang sili. So, babayatin natin ito ng mga pahaba. At huwag yung maliliit para hindi natin makain. Mabuti lang habang nagluluto ako ay tulog ang aking mga kuya. So,
So nagluto na ako ng umaga para pagising ng aking mga kuya ay may kakain na sila. Dahil nag-12 sila kagabi. Kaya deserve din ako kumain ng masarap na luto ko. Suggest nga kayo kung anong masarap na panglako sa ibon. Napakain ng mga ibon. So sinunod ko na dito ang sili. So nilalagyan talaga namin ng sili ang mga niluluto namin para may unting sipa at anghang. So wala pa din nating magayat yan na maliliit. So dito simulan na nga natin ihanda ang ating lutuan na di kuryente. At iset natin ang ating timer sa 10 at ilagay natin ang kaserola. So dito maglagay tayo ng mantika. Isunod natin ang bawang at ating itong halu-haluin hanggang sa magkulay brown. At isunod natin ang sibuyas na hindi ako napapaiyak. At haluin na rin natin ito kasama ng bawang. At isusunod na natin dito ang kamatis. Ay, natapon pang tubig. Punasan muna natin. Baka biglang sumabog ang ating induction cooker. So kapag sumabog yan, wala na tayong bituan. At syempre kapag nangyari yun, ang gagawin na natin panggatong ay ang kahoy. So marami naman po dito pwede kaming mangahoy. Anytime, anywhere. So ayun, tipid pa yun sa kuryente. At ihuli na rin to ang sili. At halu-haluin na nga natin ito hanggang sa mahalo lahat ng pampalasa. At isunod na natin ang papaya na mayaman sa vitamin A and C. At takpan muna natin ito. At isusunod na natin ang tubig. So inuuna ko dito yung tubig bago yung gata para may unti siyang sabaw. Basta ganun ako magluto, hindi ko inuuna yung gata bago ang tubig. Basta inuuna ko ang tubig bago ang gata. Kasi mas maganda ang tubig bago muna ang gata. And after a minute, hahaluin natin ito at isusunod na natin ang salt. O sa Tagalog ay asin. So kapag hindi natin lagyan ng asin yan, walang lasa yan syempre. Kaya kailangan natin lagyan. And halu-haluin natin para kumalat yung alat. At isusunod na natin ang Maggi Magic Sarap, ang nagpapasarap sa ating lutuin. So halu-haluin natin ito para kumalat lahat ng mga nilagay natin dito sa mismong gulay. Then syempre paminta. Then leave for a minute. And in-open ko na nga ito at in-next natin ang gata. Ang purpose bakit natin niluluto ang papaya. Dahil ang niluluto natin ngayon ay ginataang papaya. So ito, okay na yun siya. Hinahalo ko lang para talaga mahalo na yung mismong pampalasa mo. Tada! Ay na ang niluto kong ginataang papaya. So ngayon titikman natin kung anong lasa niya. At i-rate natin ito. So yun, masarap siya. Okay. Masarap yung aking nilutong ginataang papaya. So hinihintay ko na lang sila kuya muna magising dito para sabay-sabay kami kumain. So ayun, tinikman ko lang, hindi pa ako kumakain dyan. So dito, pansin ko hindi natikim yung ginagawa ko. Parang kakain na ata ako nito. So sobrang sarap ng luto ko. So kung gusto niyo matikman yung aking nilutong ginatang papaya, puntahan niyo ako dito sa Laguna, sa Banlik, Cabuyao. So muli, ako nga pala si Giro, ang inyong chef for today.